kaaha. Ako ay isang giant clam o mas kilala bilang taklobo. At ako si Taklobi po. Ang taklobong maganda na. Magalang pa. Clam your hand naman dyan. Palakpakan. Halip sa intro, si Taklobi po. Alam niyo ba ang mga kagaya niyang taklobo o clam ay classified as bivalve mollusks o yung mga marine animal na may two-part shell. Sila rin ang biggest of their kind kumpara sa malapit nilang kamag-anak na tahong at talaba. Ang timbang naman ng isang giant taklobo pwedeng umabot hanggang 550 pounds. Katumbas ng halos 3 baby elephants. Ganon ka-giant ang giant clams. Lumalaki raw sila ng ganito dahil favorite nilang kainin ng mga sugar at protein mula sa mga algae na nakadikit sa kanilang katawan. Ngayong umaga, bibisitahin natin ang mga kuya kong taklobo. Kung ako ang pinakamaganda sa lahi namin, ang pinakamalalaki naman sa bansa, matatagpuan sa probinsya namin, sa Japan! Japangasinan! Pero kidding aside, ang bayan nga ng Bolinao sa Pangasinan ay unti-unting in-establish para maging giant taklobo capital of the Philippines. Nasa stage na kami ng 2 hearing na with the Municipal Councilor. Then after ng 3rd hearing namin, ipapublic hearing namin sa mga coastal barangays within the Bolinao para ma-declare na ang Bolinao is capital of giant clam in the Philippines. Inaalagaan at pinararami sa pangunguna ng Bolinao Marine Laboratory Group ng University of the Philippines Marine Science Institute ang mga taklobo dito. Lingid kasi sa kaalaman ng marami, malaki rin ang role ng giant clams na to sa ating karagatan. Kung paano, Taklobi, pasok! Sure true! Una, kaming mga taklobo ay nagsisilbing water filters o tumutulong sa paglilinis ng tubig sa karagatan. Ikalawa, nagsisilbi kaming shelter o tahanan sa ilang maliliit na marine animals, gaya ng mga shrimp. At pangatlo, we are reef builders. Ang mga shell namin ay mga chemicals na maaaring tubuan o magkaroon ng mga coral reefs. Ah! Multitasking naman pala ang peg ng mga taklobo. Very good! Clap your hands mga kaaha! Dito nga sa Bolinao, merong hatchery na nag-aalaga at nagpapalaki sa mga taklobo. Bago ito dalhin sa dagat. Hindi pa kasi ganun katibay ang shell ng mga batang taklobo, kaya nanganganib ng baka masira o makain sila ng ibang mga hayop sa karagatan. So mostly ang ginagawa ko dito sa hatchery, pagpakain ng taklobo, ang kinakain nila ito siya, brown algae, Isochrysis galbana. I-broadcast lang natin. Then, pag-check lang ng water parameters. After 2 to 3 years, dinadala na sa dagat ang giant clams kung saan pwede silang mabuhay ng mahigit 100 years. Dito sa Bolinao, ang Silaki Island ang nagsisilbing ocean nursery ng mga taklobo. Yan ay dahil safe sila rito. Kalmado ang tubig at wala masyadong alon. Hindi rin kalaliman ang tubig. Perfect ito sa mga giant clam kasi kailangan nilang ng sunlight. At ito pa ang amazing. Ang size nila, alam niyo bang pwedeng umabot sa mahigit 4 feet ang lapad? Parang height na ng isang grade schooler yun ah! Andito tayo ngayon sa Ocean Nursery ng Giant Clam ng Bolinao Marine Laboratory. The total area is about 5.8 hectares with 5 sites. So ang exact location is sa Site 3. The total stock of giant clam in our ocean nursery is about 35,684.
mga kaaha, ilan sa mga species ng giant clams na matatagpuan dito sa Bolinao ay ito. Hippopus hippopus o strawberry giant clam. Tridacna gigas o ang mga true giant clam. Tridicna squamous o scaly giant clam. At Tridacna derasa o smooth southern giant clam. Ako naman, Tridacna kay ganda-ganda! Anumang species ng higanting taklobo, alagang-alaga sa sanctuary na to, and they always make sure na malinis at kumpleto ang mga taklobo. Malaking bahagi po ng Bolinao na ipinopromote dito ang mayamang dagat. Kaya naman po, isa na rin po ito sa naging atraksyon dito sa Bolinao. Kaya ngayong mga tao, please lang ha, hindi totoo ang balita na nangangain kami ng tao. Malalaki lang kami at sumasarado ang aming mga shell, pero hindi kami nangangain. Mababait kami at higit sa lahat, malaki ang role namin sa karagatan. Kaya para sa mga kasama kong taklobo, it's time for us to step out of the shell and be the new hero of the sea. Aha!